Welcome back mga paps. Meron tayo ditong concert na speaker na party machine. Yan yung model niya, PM12 Pro. Yan siya, malaking speaker, mabigat. Yan siya, Meron na siyang gulong kasi nga mabigat. Yan At ito din ay nabubunot-bunot mga to. Tingnan nyo. Pero hindi naman yan ang yung problema. Ang problema daw nito ay nagbe-blink daw yung niya. Yung mga indicator, yung mga display. At subukan natin isaksak kung talagang bili-blink. Yan, umilaw yung charge. Ayun. Ano ba yan? Parang mahina yung kuryente ba? Pupunan natin mga paps. Ayaw niya mag-charge. Yan na siya mga paps. Nakahiga lang. Yan yung loob niya. Kaya pala maluwag itong yung sakit ng AC cord. Kasi natanggal na pala yung niya. Pandikit. Yan. At ang mahirap ito nga paps kasi switching yung power supply niya. Yan Hanapin natin baka yung MOSFET ang madalas na dahilan, autocoupler, pwede ring kapasitor pero parang okay naman. Yan. Hindi naman lumobo. At update lang muna. Tingnan natin yung voltahe niya. Kung anong nangyari, mag-clock ba? Sako. At yan, hindi pa na-on yung tester natin. Meron siyang 9, pinakamataas. Pinakamababa 4 volt, minsan 11. At yun yung indicator niya, nagbe-blink pa rin. Yun Ayan, blow. Yan, nakalipat na yung alligator clip. Saksak ulit ha. Wala nang load yan. Agoy. Yan na. Nagka-clock pa rin mga paps. Tumataas siya kasi kulang load. Umabot ng 15 volt, pinakamataas. Yun, 15. Ibig sabihin, dito sa power supply yung problema niya. Mga paps, update lang. Update lang tayo para di na matagalan yung video natin. Dito, tinanggal ko yan lahat ng kapasitor.
sa secondary. Ito, yan. Tinister ko lahat yan. Good naman. Pati ang optocoupler na yan. Pati ito, optocoupler. Tinanggal ko, pinalitan. Ganun pa rin. Tapos yung diode na yan, yung nakadikit sa heatsink. Ito. Yan. Parang transistor. Diode yan. Good naman. At pati yung mga filter na yan, maliliit. Yang blue. Yan na blue. Tinanggal ko yan. Lahat okay. Pero ganun pa rin ayaw. Kaya tiningnan ko yung mga ano dito. Kayo magtataka kung may mga jumper dyan. Temporary lang yan. Kasi soldering lead yan na kinukonekta ko. Yan kasi kanda sira-sira na yung board nya. Yan. Tapos titesting ko, ayaw pa rin. Dito na sa huli. Ito. Meron pa palang maliliit dito na talagang nasira talaga. Nung tinester ko sa buzzer, wala, ayaw tumunog. Kaya dinirekta ko. Yan na yung itsura. Temporary muna ha. At isaksak natin. Yun, nakakabit na mga paps. Parang sigurado na eh. Para lang ha. Hindi ko pa na-try talaga yan. Ngayon pa lang. Kasi yun talagang open. Saksak ko sa test valve ha. Test valve muna tayo. Uy, ayun. Ayun na. Nagkailaw na oh. Ayan. Yun lang pala mga paps. Tapos kahapon hinanap ko pala yung supply na to. Kasi balak ko na sanang pa-orderan. May nakalagay dito na 15 volt na 10 ampere. Walang katulad dito. Merong paras talaga yung itsura at sing laki. Kaso lang 6 ampere lang. Hindi pwede kasi magsa-charge pa to ng baterya. Kasi may baterya ito sa loob. Kaya may 10 ampere, iba yung itsura. Iba, maliit din siya. Buti na lang na agapan pa nakita yung problema. Basta maliit talaga, mahirap hanapin. At testingin natin yung mga paps. Mga paps. Yan na, na-plasta na ako na. Isaksak ko muna ha. Yan, may ilaw na yung blue nya. Yung charge pala yan. Yan o. At meron akong USB dito. Try natin. On muna. Yan na, nag-high na. Bluetooth mode. Yun. USB play. Tam tam tika pam tika 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 pam. Ganda ng pakinggan mga paps oh. Buong buo yung tunog. Ayun.
Grabe ang lakas to mga paps. Para nagsitalunan yung mga tools ko dito sa shop. Tapos hindi siya na kapag kahit ipihit mo ng sagaran, wala siyang distortion. Nagka-fix na talaga. Siguro class D tong amplifier nito. At hanggang dito lang mga paps. Thank you sa panonood.